Isang masayang oras po ng panonood sa bawat isa sa atin at welcome po muli sa ating pong programa Daan ng Katotohanan. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa amin sa mga oras na ito. Ako po ang inyong likod, Brother Jordan Herrera, sa ngalan po ng aming mga kasama, Elder Eli Acosta, at gayon din naman si Kuya Lito Corate sa likod ng camera. Amin po kayong mainit na binabati at tinatanggap sa ating pong programa kung saan man dako ng mundo kayo naroon, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Southeast Asia, sa Thailand, sa Vietnam, sa Cambodia, sa Middle East, sa mga kaibigan natin sa Dubai, sa Abu Dhabi, gayon din naman dito sa ating bansang Canada, sa East Coast o sa West Coast man kayo, sa Yukon, o dito man sa Lower 48 sa Amerika. Welcome po sa ating programa Daan ng Katotohanan, an evangelism program of Suri Filipino Seventh-day Adventist Church. At kami po muli ay nagagalak na kayo ay aming makasama sa broadcast natin ngayong araw ng Sabado. So, saan man po kayong dakong ng mundo, good morning, good afternoon, at muli, mainit namin kayo tinatanggap sa ating programa. Hindi po ako nag-iisa sa mga oras na ito. Kasama po natin ang ating pong main speaker sa mga oras na ito na walang iba si Elder Rex. Elder Rex, kumusta ka naman at pakibati naman ang ating mga viewers. Magandang araw sa inyong lahat, kayo din sa inyo Brother Jordan at sa lahat ng mga nanonood po sa ating mga kababayan at ang ating pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang Daan ng Katotohanan. Kami po ay muling nagbabalik at nagpapatuloy sa pagdalakay ng mga ika nga natin maiinit na mga paksa at pinag-uusapan. At ito ay maging daan upang maintindihan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan at makatulong ito sa ating pamumuhay Kristiyano. Magandang araw sa inyo lahat at salamat sa inyong panonood. Okay, maraming salamat Elder Rex sa iyong pagbati sa ating pong mga manonood. At sa inyo pong lahat, kung first time po kayo nanonood via YouTube Live, pakiusap po natin kung kanyo pong nakita ang ating pong broadcast sa ating pong page sa Facebook, ay huwag po kayong mag-atubili na pwede ko kayo mag-comment sa ating Daan ng Katotohanan Facebook page. Kasi po ang ating pong broadcast ay nasa YouTube Live. Kaya kung sa inyo po na walang mga Google account to comment, wag po tayong mahihiya na to comment on our comment section below with regards to our topic. Bago po tayo mag-pray, ang ating pong topic sa mga oras na ito ay napakaganda. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Babasahin ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Ganito po ang sinasabi. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo o kainin. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi o yung konsensya. So, ang title po ng ating po topic ngayon bago po ako manalangin ay walang iba kundi sa pagkain. Pwede bang kainin lahat ng mga mabibili sa pamilihan? Okay? So, ito po ay isang hot topic ngayon. At pasintabi po sa inyo, sa lahat ng kumakain sa mga oras na ito, hindi ko po gustong sirain ang mood ninyo sa pagkain po ninyo, okay? Ngunit sa ngalan po ng katotohanan, atin po itong i-discuss. At bago po tayo mag-umpisa, akin po inaanyahan ang lahat ng ating mga kasama sa broadcast na ito na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos na banal, isang kagalakan po muli ang makapaglingkod sa inyo. Sa mga oras pong ito, aming Ama, kami po na inyong mga lingkod sa Daan ng Katotohanan ay naghihingi ng inyong katalinuhan at kabihasnan na nanggagaling sa itaas. Salamat po sa pakikisama ng inyong banal na Espiritu na siyang magbibigay ng karunungan sa amin, sa inyong mga lingkod, sa akin at kay Elder Rex upang amin po mai-discuss ito na hindi po kami makakapanakit ng damdamin ng amin po mga tagapakinig at laapin po silang maipalapit lalo sa luklukan ng awa at sa krus ng Kalbaryo sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo. Mga banal, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Ganyan naman ang inspiration ng Holy Spirit ang siyang kanila sa aming po mga viewers sa oras na ito sa kasama po namin sa broadcast. At kung kami po, Panginoon, ay nasumpungan ninyong nagkulang at nagkasala, kami po inyong patawarin. Ito po ang aming hiling, kasama't panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus.
Amen. Okay, so tayo na po ay magpapatuloy. Napakaganda po naman ng topic natin, no? So, pwede pala lahat kainin ang lahat ng mga bagay. Sa atin po ngayon in our modern age, modern technology, mapapansin nyo lalo higit sa bansang Pilipinas, Elder Rex. Diba? Usong-uso po ngayon food vlogging. Diba? Kapag food vlogger ka, dapat kakainin mo ang lahat. Ngunit ito ba ay may katotohanan? At kung ikaw nga naman ay first-time Bible reader at ikaw ay mailigaw dito sa aklat na 1 Corinthians at mabuksan mo sa chapter 10 verse 25 at ikaw ay sa iyong previous spiritual profession, ikaw ay kumakain ng lahat ng mga bagay. Okay? At maano mo na, oh, tama, ako pala ay nandun sa proper diet. Ito ba ay may katotohanan? Ito ba ang tumbok ng talata at ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Alam niyo mga kapatid, kaya nga ako kanina nagpasintabi na po ako at naghihingi ng dispensa sapagkat hindi ho layon ng inyong mga lingkod sa daan ng katotohanan. Kami pong dalawa ni Elder Rex at ang aming mga kasama ay saktan kayo o mawala kayo sa inyong ganang kumain sa mga oras na ito. Kung kayo man po ay nagdi-dinner o nagbe-breakfast, saan man dako ng mundo kayo naroon, okay? Hindi po layunin ng inyong lingkod na sirain ang inyong mood bagkus ang aming pong layunin ay para maapaabutan kayo ng katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po nagpo-promote ng ibang daya si Apostol Pablo na may akda ng sulat na ito. Sapagkat bibigyan ko po kayo ng historical background para po wag nyo naman po akong ma-misquote o na-misjudge sa aking sinasabi. Alam nyo mga kaibigan ko, ito po 1 Corinthians is a letter or an epistle na isinulat po ito ni Apostol Pablo noong nasa Epeso siya. At ito po ay sinulat niya 3 years after na siya ay umalis sa lugar po ng Corinto na ang nakakalungkot po, karamihan po sa mga kapatid sapagkat as I would discuss further, the historical background on 1 Corinthians, mga kapatid, para po maintindihan nyo na hindi ko po, yun nga, hindi po talaga nagpo-promote ng panibagong diet si Apostol Pablo. Meron po tayong original diet that came from the Bible at ito po pa rin ang sinusundan ni Apostol Pablo noong sumulat siya sa mga taga-Korinto. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay isang sulat o liham. Address to the believers of Corinth. Corinth is a city in the country of Greece. At ang Corinth po, according to history and Bible scholars, isa po ito sa mga idolatrous country. They are practicing a lot of demoralizing rites and rituals or ceremonies, correct, di ba? So, ang kanila pong favorite god is Aphrodite o ang nagngangalang si Venus. Si Venus po, minsan ay sa kanila pong pagse-celebrate sa kanyang kadyosan because that's their goddess. Sa tinatawag po nilang Temple of Apollos, minsan po mga kapatid, 1,000 women, isipin nyo, 1,000 women are acting like prostitutes just for the sake of that ceremony or ritual. And usually, in the time of Apostle Paul when he was writing this, it was a common practice that some meats that were sold to the market ay hiniahin po sa mga Diyos-Diyosa nila bago po ito itinda sa shambles o sa pamilihan na tinatawag. Okay? At ang kanya pong ang kung papansinin po ninyo, kaya po naisabi ko na hindi po siya nag-introduce ng panibagong diet sapagkat kung bubuklatin po natin ang aklat ng Acts, okay? Chapter 18. Bago ko po babasahin mga kapatid, okay? Bago ko po babasahin, it's because when he wrote this, my friends, he was telling them that he had used the word of God in converting them to be a Christian.
Okay? Ito po, buksan po natin Acts chapter 18 verse 11. Okay? So dito po malalaman natin na nagtagal siya bilang isang pastor o ministro ng ebanghelyo sa siyudad po ng Corinth na kilala nga po na as Idolus country. At dito po makikita natin yung transformation nila on how God's grace through Apostle Paul had transformed this idolatrous city into one of masasabi po nating churches in the New Testament. So ang sabi po, Acts chapter 18, verse 11, ganito po ang sinasabi, at siya'y tumahan doon 1 taon at 6 na buwan, so 18 months, na itinuro sa kanila ang alin? Nababasa niyo po sa inyong screen, salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay ang kanyang kasangkapan para mapaabutan silang lahat kung ano talaga yung ebanghelyo o yung good news na dala ni Apostle Pablo. At mind you, my friends, that the Bible, of course, has some doctrines at sinasabi po, mga kapatid, na ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat kay Timoteo, so bubuklatin niyo ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi kung bakit niya ginamit ang salita ng Diyos. Ang sabi po ay ganito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So ginamit niya po ang salita ng Diyos sa kanyang pagtuturo sa kanila. At isa na po dito, mga kapatid ko, sa tinuturo ng banal na kasulatan is yung proper diet. Meron pong proper diet na binabanggit sa banal na kasulatan at hindi po kailanman na lilihis si Apostol Pablo na magturo ng ibang mga dieta sa kanilang mga mananiniwala kay Jesucristo sapagkat isa na po siya doon. He was crucified, sabi niya po in Galatians 2:20, in English, sasabihin ko na lang po, I am crucified with Christ, it is no longer I live, but Christ lives in me. The life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ang sabi po niya, siya po ay namubuhay ayon sa pananampalataya na nakuha niya kay ating Panginoong Jesucristo. At ang ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman nag-introduce ng ibang diet, kundi maliban yung pong actually the original diet that was introduced by God in Eden. Kung pong bubuklatin ninyo ang inyong mga banal na kasulatan in the book of Genesis chapter 1 verse 29, originally mga kapatid, merong binabanggit na original diet dyan. Yan. So, sa inyo pong lahat na nakikinig sa amin sa mga oras na ito, alam niyo po, meron talagang original plan for nutrition ng ating Panginoon. At ito ang itinuturo ni Apostol Pablo. So, ayon sa Genesis chapter 1 verse 29, basahin po natin sa Tagalog, Genesis 1 verse 29, at ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo magiging pagkain. So, ano po ang ibig sabihin mga kapatid? Lahat po ng mga herbs in English, lahat po ito ng mga nakatanim, ay it comprises of fruits, nuts, and grains. Di ba, Kuya Rex? So, yan po ang original diet na nanggaling sa salita ng Diyos. And obviously, since Apostle Paul is previously a member of the Sanhedrin, he is a master of the Pentateuch, mga kaibigan ko. At isa sa mga, yung Pentateuch po yung first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang o numbers, at Deuteronomio. At in this book, mga kapatid ko, before there was a Jewish nation or before there was Israel, mga kapatid, God had already announced in Garden of Eden that these herbs, mga punong kahoy na ito, ay ang original na pagkain ng tao. Pagkatapos po ng baha, mga kapatid ko, of course, dahil sa kasalanan, ay nagbago po ang ating diet. After the flood, mga kapatid, in Genesis chapter 9, verses 3 and 4, ang pagkain po ng karne na malilinis, mga kapatid, ay ang pinahintulot. Sapagkat kung papansinin nyo, before Genesis chapter 9, noong nagpiprepare si Noah in building the ark, according to Genesis chapter 7,
verse 2 and 3, although it was not classified, sapagkat hindi pa po nasulat, pero according to Genesis chapter 7, verse 2, ganito po ang sinasabi, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito na lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Okay? So, alam po natin ang description ng mga malilinis na hayop na yan ay matatagpuan, mga kaibigan ko, in Leviticus chapter 11 in Moses' days. So after the flood, God himself in Genesis chapter 9 have allowed to eat meat, pero yung pong mga clean meat na nasusulat sa Leviticus chapter 11 at the same time in Deuteronomy chapter 14. Okay? So sana po naging malinaw, although hindi po natin ito may di-discuss today sapagkat ang topic po or tingnan po natin kung magkaka-oras tayo at kung matakil po namin dalawa ni Elder Rex na at ito pong mga pagkain na ito ay ang pinahintulutan ng Diyos na kainin na although originally speaking, fruits, nuts, and grains po ang ating pong original diet, pero sapagkat nawasak po lahat ng vegetations, lahat po ng green herbs noong mga panahon po ng baha after 40 days and 40 nights, kaya if you notice, God himself had put in the ark, pinasok po niya inside sa arko ni Noe yung pong tigpipitong 7 pairs ng mga malilinis na hayop at saka yung 2 pairs lamang po sa hindi, sapagkat in his foreknowledge, mga kaibigan ko, na dahil nga mawawasak ang mundo dahil sa baha na kanyang idinulot sapagkat they were all sinful, kaya po tayo ay pinahintulutang kumain ng karne na ayon lamang po dun sa mga classification ng Leviticus chapter 11 na kung saan in the land animals, hindi na po natin babasahin, you can find those that have back ang paa and then chew the cud are clean animals that can be eaten. This can be found in Leviticus chapter 3 verse 27. Sa mga isda po sa dagat, ito po ay matatagpuan in Leviticus chapter 11 verse 9. At ganyan naman sa mga lumilipad sa na mga hayop sa impapawid, ito po ay na-mention sa Leviticus chapter 11 verses 13 to 19. And so the rest of the animals that were forbidden, kagaya nga po ng mga hayop na gumagalaw sa lupa, sila po ay sinabing unclean o akatartos in Greek, yun po talaga ay hindi po pwedeng kainin. Ito po ay matatagpuan in Leviticus chapter 11 verses 29 to 30 and verse 41. At the same time, it was added in Deuteronomy when Moses reminded the children of Israel before going to the land of promise that they will also not include blood, hindi mo natin kinakain ng dugo, at the same time, animal fats, which we already had discussed atin pong previous discussion with regards to food. Okay? So, malinaw mga kapatid na hindi ho siya nag-i-introduce sa kasi nga po sabi ko nga so in Acts chapter 18 verse 11 that he used the word of God to let them know about the doctrine itself. In the time of Jesus, mga kapatid, we also know that in Acts chapter 15 verse 29, mga kaibigan ko, when Apostle Paul was reporting to his fellow apostles, diba, kay Pedro, kay James, kay John, diba? At nagkaroon ng, alam nyo na, yung pagtatalo kung yung mga hentil, mga Gentile believer ay tatanggapin as one of the believers. At napagtanggol nga ho ito ni Apostle Pablo. You can read it in the book of Acts, the testimony of Apostle Paul with regards to those Gentile converts. At hinabilinan ho sila mga kaibigan ko ng mga apostol in the book of Acts chapter 15 verse 29, kung hindi ho ako nagkakamali, na kung saan ano lamang po yung mga pagkain na kanilang iiwasan. Okay? So Acts chapter 15 verses 29, ito po ang sinasabi. Na kayo'y sabi po dito, 29, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inaahain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay nito ay ikababuti ninyo, paalam na sa inyo. Ito po ang mga sulat na gustong ipabatid ng mga apostol
sa mga mananampalatayang mga hentil o yung pong mga non-Jewish na nakonberte sa pananampalataya na hinahabilinan sila ng mga apostol na huwag silang kakain sa mga karne na ini-offer sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung sa context po ito ng 1 Corinthians chapter 10 verse 25, ito po ay nagsimula, ang original context po nito kung ninyo pong susuriin ang banal na kasulatan is started in 1 Corinthians chapter 8 all the way to 1 Corinthians chapter 11 verse 1 na kung saan ito pong ang context na nilalaman ng chapter 8, chapter 9, chapter 10, and chapter 11 verse 1 ng 1 Corinthians chapter 10 is all about the food that were offered to the idols. Kaya nga po, ang sinasabi nung nagsasalita po dito sa kanyang sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kung saan yung sinasabi po niyang ang mga pagkain ay lahat ay pwedeng ibilin sa pamilihan, siya po, gaya nga po ng sinabi ko, siya po ay nakikipag-usap sa mga mananampalataya ng taga-Korinto. Kung gusto niyo po ng patunay, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1 verses 2. Ito malalaman nyo talaga naka-address ito sa mga believers. Okay? Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus na tinawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So, sa mga tuwid mga kapatid, this is addressed to the believers na kanya na pong nakonberte at nabigyan ng katotohanan with regards to all of the doctrines of the Bible sapagkat malinaw po na ginamit niya ang salita ng Diyos para turuan sila sa tamang doktrina. Okay? Malinaw po yan in Acts chapter 18 verses 11. At mapapansin din po ninyo mga kapatid ko, in that verse alone, in chapter 10 verse 31, meron pong isang napakagandang talata. Kumbaga, kaya po masasabi kong hindi siya nag-introduce ng bagong doktrina na kung saan sinasabi niya na pwede nang kainin lahat ng mga bagay na ipinagbibili sa pamilya sapagkat kung bubuklatin po ninyo in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, isa po sa napakagandang memory verse na gustong-gusto ng lahat ng mga kapatiran. Basahin ho natin. Sabi po gano'n, kaya't kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalwalwalhati ng Diyos. Napakagandang talata, Kuya Rex. Sapagkat kung ikaw ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, iingatan mo ang iyong pangangatawan, hindi ba? Bakit po? Sapagkat bago po niya naisulat yung 1 Corinthians 10:31, kung bubuklatin po ninyo, Kuya Lito, para mabasa ng ating mga nanonood in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, isa rin po itong reminder sa lahat po ng naniniwala at sa ating Panginoong Hesukristo o kanyang tagasunod na tinatawag na Kristiyano, na ito po ay isang reminder sa atin na ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Mga kapatid, malinaw na malinaw ang sinasabi ng mga talata. Okay, bago ko po ibigay ang pagkakataon kay Elder Rex sa mga oras na ito, hindi po nag-introduce ng bagong diet si Apostol Pablo. At ang kanyang sinasabi po dito, gaya nga po ng sabi ko, at ito pa po ay much elaborated by Elder Rex. Ito po ay patungkol dun sa mga food that were offered to idol. And he was that teaching about some doctrines that all of us are allowed to eat all of those meat and clean meats that are in accordance to Leviticus 11, hindi po, ang kapatid ko. Sapagkat tayo po lahat ay tinatawag na steward o tagapagkatiwala. Ang katawang ito ay hindi sa atin. Ang katawang ito ay tahanan ng banal na Espiritu. At tayo po ay winawarningan ng banal na kasulatan na kung saan kung tayo po in chapter 3 verses 16 and 17, sabi po, which is the same message that it says that we are the temple of the Holy Spirit. So we should be careful
na kung saan kung hindi mo aalagaan ang templong ito, ang ating pangangatawan na tahanan ng banal na espiritu, wawasakin po tayo ng Diyos. At sa mga oras po ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong viewer, sa Ate Annabel Bagasina, gayon din naman mga Fabicon Brothers sa Angeles City, Pampanga. Salamat sa inyong mga pinsan ko po ito na sumusubaybay at nanonood sa ating programa. So kung po may kayong katanungan, wag po kayong mahihiya at i-post nyo po sa ating pong Facebook page. At sa tulong po ng Panginoon, kami pong dalawa ni Elder Rex ay atin pong sa biyaya ng Diyos ay sasagutin po ang mga tanong na ito. At sa mga oras pong ito, atin na pong pagkaloob ang pagkakataon kay Elder Rex para sa kanyang paglalahad. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Jordan, sa mga paunang pahayag na iyong binigyan linaw sa ating tinatalakay. Sapagkat alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ito'y madalas po na ginagamit at pinangangatwiran ng ating ibang mga kababayan, ng ibang mga nangangaral ng banal na kasulatan na sinasabi nila na itong text na ito ay nagpapatunay lamang na wala na tayong dapat na binibigyang pagkakaiba between unclean and unclean animals. Kasi ang sabi dito, lahat, no? Wala na ditong exemption. Kumbaga, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So lumalabas dito sa text na ito kung ating namang hindi pag-aaralan ito. Pag pumunta tayo sa market, lahat ng klase ng karne na ipinagbibili dyan, kung i-apply natin ito, kanin ninyo na. Wala na kayong dapat na ipagtatanong. Wala na kayong dapat na iiwasan. Kundi lahat kanin ninyo. Ang problema dito mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin pwedeng i-apply ito sa market na meron tayo ngayon o mga pamilihan. Sapagkat ang market na pinag-uusapan dito, kung ating babasahin ang translation na ginamit mula sa Greek na makelion, M-A-K-E-L-L-O-N, makelion, na ito po ay galing sa Latin na macelium, meat market, nung panahon po nila. Meron pong mga market noon, ang market noon na tinatawag na makelion, na market natin ngayon, magkaiba. Hindi natin pwedeng i-apply ito, magkaiba. Bakit? Sapagkat doon sa market na sinasabi dito, yung pamilihan na Tagalog, kasi kung Tagalog lang brother sa English lang ito, market Kung ano yung pagkakaintindi natin, yun na. Kung ano yung market natin meron ngayon. Palengke, di ba, sa ating mga bayan, yun na. Pero kung titingnan po natin yung translation, hindi naman katulad nung market kasi natin yung noon sa market ngayon. Tingnan po natin. Dito sa market na ito, mga kapatid, ang sabi sa Bible commentary, itong binabasa ko po itong SDA Bible commentary, pero kung gusto nyo tingnan din sa ibang Bible commentary na alam ninyo, tingnan nyo rin po, mga kapatid. Ang sabi dito, when sacrifices were made at idolatrous temples, portion of the animal were often sold in the market. Kung halimbawa meron pong hindi naman yung lahat ng buong tupa iahandog nila sa mga idols. Yung portion, halimbawa isang tupa, iahandog lang nila kalahati. Yung kalahati nun, ibebenta na nila yon sa makelion. Ano? So ngayon mga kapatid, dito, yung hindi po lahat ng portion, mga kapatid, ay kanila pong inihahandog. Ano po? May portion po na naiiwan. Sineseparate nila. Ang sabi po dito, since this meat was not kept separate from other meat.
Kasi siyempre, inihiwalay po, ano? Ngayon, pagdating sa market, meron dong hindi naman hinandog, meron portion na hinandog na. So naghalo-halo na po doon. Yung hindi hinandog at saka yung hinandog. Ngayon sa ibang mga Kristiyano, ayaw nilang kanin 'yon. Ayaw nila. Sa iba naman, ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng ipinagbibili kanin ninyo. Kasi wala naman pong sabi po dito sa verse 26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Wala naman pong talagang nagagawa yung mga Diyos-Diyosan sa mga karneng inihahandog na yan. Wala naman po silang naibabasbas sapagkat sila po ay mga lamang po, sila ay mga estatwa lang o sila po ay mga imahen lang. Wala naman po talaga silang nagagawa doon sa mga naihahandog na yon. Especially, yung pong portion, hiniwalay naman po yun eh. Hindi naman talaga siya kasama doon sa naihandog, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, dito makikita po natin, hindi natin pwedeng i-apply sa market natin ngayon. Kasi yung market natin ngayon, marami pong mga itinitinda rito, yung pong mga karning karumal-dumal na sinasabi po ng Biblia, wag nating kakainin. Yung pong itinitinda rito, ano ba muna? Tingnan po natin, ano ba yung mga kadalasan ng mga inihahandog sa Diyos-Diyosan? Wala naman pong record na sa Biblia na ang inihahandog po nila ay baboy, mga karumal-dumal na hayop. Wala naman pong ganun. Kung titingnan natin ang mga gawa, Kapitulo 14, talatang 13, ay ganito po ang mababasa natin. Ang sabi dito sa Acts chapter 14, verse 13, at ang saserdote ni Jupiter, ito po si Jupiter, hindi naman po ito Diyos eh. Ito po ay isa sa mga gods ng mga Greek. Ano po? At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Ano napansin po ninyo? Nagdala ng mga baka. Ito pong baka na ito ay considered po ito na clean animal. Mga baka, clean animals po ito, mga kapatid. Hindi po ito kabilang doon sa mga karumal-dumal na hayop. So yung inihahandog po nila, baka, kinakain talaga ito. Kaya lang, pagdating doon sa pamilyahan na sinasabi po nila, doon sa Makelion, magkahalo na kasi yung portion na naihandog sa Diyos-Diyosan at saka yung hindi. Pero ang sabi po doon sa sinasabi ni Pablo, wag na ninyong isipin kung naihalo man yan o naihandog man yan, yung portion niyan sa Diyos-Diyosan, kanin ninyo, sabi rito. Wag na kayong magsipagtanong, alang-alang, kasi pagpunta mo dun sa palengke, hindi mo naman daw pwedeng tanungin eh. Yung mga nagtitinda, ito ba naihandog ba sa Diyos-Diyosan o hindi? Kasi paano pa nila ma-identify yon, Brother Jordan, halo-halo na nga, di ba? They don't care na kung naihandog ba yon o hindi. Kaya dito makikita natin na ang sabi po dito, mga kapatid, kung itutuloy natin ang pagbasa sa 28, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 28, datapwat kung sa inyo may nagsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Meron naman siya sinasabi na kung meron naman nagsabi na inihandog, kasi maaring matisod eh. Brother Jordan, yung halimbawa, uy, wag mong anuhin yan, naihandog yan. Ngayon kung kinain mo, binili mo pa rin, kinain mo pa rin. Ang pinag-uusapan na po dito, mga kapatid, yung
pwedeng matisod sa gagawin mo. Pwede po silang humina, pwede silang manghina ang pananampalataya. Kasi mga kapatid, tandaan po natin, huwag nating iisipin lang. Kaya ang sabi dito sa verse 32, tuloy natin. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Kahit sinabi ni Pablo na kanin ninyo, okay lang yan, baka naman yan, malinis na hayop naman yan. Pero kung merong matitisod, mga kapatid, wag na lang. Ano ho? Wag na lang kasi mahalaga po yung kaluluwa ng mga taong yun eh. Para lang mapagbigyan yung gusto natin. Palibhasa ay sinabi niya naman, okay lang yon. Pero alang-alang doon sa mga matitisod, mga manghihina, ay sabi po dito, wag na lang nating kanin. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi po talaga marumi yun. Hindi ho marumi yun. Kaya lang, alang-alang doon sa mga matitisod, iwasan na lang natin. Sapagkat mas mahalaga naman sila kaysa doon sa karne na kakainin natin na yon, mga kapatid, di ba? Yun po ang gusto nating ipaintindi dito, Brother Jordan. Kaya kung gagamitin ito sa panahon natin ngayon, hindi po siya applicable. Kasi wala naman pong makel yun na ang tinda lang, puro mga malilinis na hayop. Nagkakaroon lang ng marumi sa paningin ng mga ibang mananampalataya na ayaw kumain ng mga naihandog sa Diyos-Diyosan, yung portion na naihandog sa Diyos-Diyosan ay hindi na lang nila kakanin at saka wag na lang nating kanin. Sapagkat importante, mahalaga yung kaligtasan ng mga taong matitisod. Kaysa naman yung gusto lang nating kanin. So dapat ay maging maingat po tayo sa paggamit ng mga text na ito dahil ito po ay titingnan natin yung background muna kasi hindi nga talaga pareho. Hindi ho pareho yung mga tindahan o market natin ngayon sa market nila noon. Ano ho? Wala na pong makel yun. Siguro sa Brother Jordan, baka sa Israel baka meron na ito lang talaga at alam ko wala naman silang ipinapahintulot doon na mga karne na karumal-dumal unang-una. At saka wala na po ngayon naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Tayo na lamang siguro sa Pilipinas, 'di ba? Meron tayong mga fiesta-fiesta, 'di ba? Pero ang tanong, lahat ba nung handa ninyo sa fiesta nihahandog niyo 'yon? Hindi naman eh. Portion lang naman yung kukunin eh. At ihahandog para kay Santo Niño. Pero yung the rest, pinakakain sa mga tao yun. Hindi naman inihandog lahat yun eh. Kaya hindi yun naman ho siya masamang kainin. Pero alang-alang sa mga matitisod, wag na lang. Yun po ang ating masasabi. Yan, maraming salamat, Elder Rex. So, hopefully nakuha po ninyo at hindi naman ho talaga namin intention ngayon na talagang masira ang diet ninyo, okay? Ayaw po namin masira ang inyong breakfast or ang inyong dinner sa mga oras na ito. Pero sa ngalan po ng katotohanan, amin lamang po nabanggit na talagang walang bagong diet. Di ba, Elder Rex? Isa pa rin yung diet na nabanggit po ng banal na kasulatan. At kung kayo po ay kumakain ng karne, hindi rin po kayo pwedeng husgahan ng mga vegetarian. Si Elder Rex po ay vegetarian pero hindi ko narinig na hinusgahan niya. Ako po ay kumakain ng yung mga karne na naayon sa banal na kasulatan. Pero nonetheless, hindi po ako nahusgahan ni Kuya Rex. So narinig man siya na kailangan which na ito ang pagkain na dapat mong kainin. So mag-ingat po tayo naman ha, wag naman extreme kasi Kuya Rex meron din extreme dito sa pagkain, di ba? Minsan iniisip lang nila na ang mga kapatid natin o mga kaibigan natin na vegetarian ang siya lamang mamaliligtas at ang sinasabi nilang present truth sa mga oras na ito is the way to enter the kingdom of heaven is through vegetarianism. Meron bang katotohanan to, Elder Rex? Ikaw ay vegetarian, pwedeng pagibigyan ng linaw para sa ating mga kaibigan na
na nagsasabi na a way to salvation is through vegetarianism. Pwede bang paki-elaborate ng konti? Alam niyo marami pong mga ibang siguro hindi naman sa hindi Adventist ito, no. Doon sa mga iba ring mga dating kasama natin, Brother Jordan, na mga dating Adventist. Sinasabi nila ito, pero sa totoo lang wala naman po sa Biblia na 'pag ang diet mo ay vegetarian ay maliligtas ka. 'Pag hindi ka maliligtas. Walang gano'n mga kapatid. Ang tagapagligtas ay hindi pagkain, kundi ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Kristo. Meron akong nakausap na dati pong kasamahan ko din sa church. Nagkaroon kami ng konting paliwanagan sa bagay na ito. Alam po ninyo mga kapatid, kung ito po ang pagbabasihan natin, lalabas dito kapatid na Jordan, ang ating Panginoong Hesus mismo hindi maliligtas eh. Kung vegetarianism ang sinasabi na kailangan diet mo para maligtas ka. Kung babasahin po natin ang Luke chapter 24 verse 42, ay ganito po ang ating mababasa. Luke 24 verse 42. Ang sabi po, at binigyan nila siya ng isang putol ng isdang inihaw. Ano ho? Sa 43, at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. O ito mga kapatid, mismo ang ating Panginoong Hesus hindi na vegetarian pagdating sa bagay na ito. Kumain siya ng isda. Sabi nung iba, wala naman daw sinabi rito kumain siya ng isda. Eh malinaw na nga sinabi dito eh. At kanyang inabot yaon, yung binigay sa kanya, inabot niya at kumain sa harap nila. So, unang-una mga kapatid, ay nagiging ano po tayo masyado pagdating sa bagay na yan. Nagiging judgmental at saka pangalawa, wala na po sa katwiran yung paggamit ng salitang vegetarian lang ang maliligtas. Ako, hindi po ako nag-vegetarian para maligtas. Ang sa akin po ay for health purposes, mga kapatid. Para sa akin. Naniniwala ako doon sa payo, no, para sa ating mga kapatid, mga Seventh-day Adventists. Naniniwala ako sa payo ng propetisa na si Ellen White na ito ay mayroong malaking tulong sa kalusugan. But not necessarily mean maliligtas ka kung vegetarian ka. Kasi mismong ang mga alagad ng ating Panginoon, di ba? Mga mangingisda pagkatapos hindi kakain ng isda. Yung iba sa kanila, si Pedro, mangingisda. Tapos hindi kumakain ng isda. Ang ating Panginoong Hesus kumain din ng isda, Brother Jordan. So lalabas, kung yun ang pagbabasihan lang natin, ang mga apostol at mismong ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, mismo siya hindi maliligtas kasi kumain ng isda. So hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po natin tinatanggap yung ganong mga katwiran sapagkat uulitin natin, ang tagapagligtas ay si Kristo, hindi yung diet. Hindi yung diet ng isang Kristiyano. Lalabas yan, brother. Salvation by works yan, lalabas. Wala pong ganun sa Biblia. Salvation by works. Kahit anong gawin po nating sikap, hindi natin maililigtas ang sarili natin sapagkat lahat po tayo nagkasala. Ang tutubos po sa atin, yung hindi nagkasala, yung walang dungis, yung walang kapintasan. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung dugo niya na dumanak, na buhos, yan po ang makakapagdinis, makakapagtubos ayon sa Biblia. Yung dugo ni Kristo, hindi yung vegetarianism. Pero hindi ko po sinasabi na masama ang vegetarianism. Mag-vegetarian kayo kung kaya ninyo. Pero kung hindi ninyo kaya, ay huwag. Nasa sa inyo po yan. Meron po mga
Brother Jordan, merong mga tao na hindi nila talaga kaya. Meron pong mga talagang nanghihina sila. Mas lalo po silang nagkakasakit kapag nagve-vegetarian sila. Kung gano'n ang kondisyon po ng katawan ninyo, wag na lang. Or baka mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa doktor. Kung gusto ninyong baguhin na yung diet ninyo, humingi muna kayo ng medical advice para nang sa gano'n ay mabigyan po kayo ng magandang payo, mga kapatid. Pero pagdating sa kaligtasan, wala pong sinasabi ang Biblia tungkol sa vegetarianism is the way to salvation. Yan po ang aking masasabi, Brother Jordan. Maraming salamat, Elder Rex. So, sana po naging malinaw sa inyong lahat na it's not about what you eat, okay? The one that saves, binanggit po ng ating elder, is Jesus Christ, our Savior. Kaya po ang battle cry ng ating programa, Daan ng Katotohanan, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And Acts 4:12 mentioned that there is no other name given under heaven that's which we might be saved. It's only through Jesus. Now, why we do this? Very clear, mga kapatid, hindi ko na po dadagdagan ang sinabi ni Elder Rex sapagkat that diet was purpose to man so that, of course, we might live longer. And usually, studies have shown, especially in Loma Linda, California, sa Loma Linda University, sa ating pong Adventist institution, na kung saan karamihan po talaga ng mga kumakain ng original diet, mga kapatid, they live longer. Okay? So pero it doesn't mean that yung pong gaya nga ng pagkaka-explain ni Elder Rex, ang diet po ninyo at ang diet ng ibang tao ay magkaiba. Some needs meat and some doesn't, and they can just thrive. But don't you ever think na pag vegetarian, ito rin, Kuya Rex, ha? Pag vegetarian, dapat daw maganda ugali. Tandaan po natin yung magic na nabibigay. Brother Jordan, meron akong nabalitaan si Hitler vegetarian daw Ganun ba? Ewan ko lang kung totoo, pero meron ako napakinggan na ano po diyan na statement tungkol diyan. Huwag niyo po akong i-quote pero tingnan po ninyo kung anong diet ni Hitler. Pero sa akin pong narinig, vegetarian siya. Alam niyo mga kapatid, hindi po guarantee. Hindi po guarantee na kapag vegetarian ng isang tao ay mabait na siya o mabuti na yung ugali niya. Hindi po natin yan sinasabi. Marami rin pong mga meat eaters, mabait din Ano po, nakakatulong siguro, maaari, pero hindi natin sinasabing guarantee na kapag ikaw ay nag-vegetarian, babait ka. Pero mayroong mga bababait na vegetarian, meron ding mga mababait na meat eaters, Brother Jordan. Hindi natin sinasabing yun ang susi para tayo ay bumait, mga kapatid. Alam po ninyo, naniniwala tayo na kapag ang isang tao po ay mayroong kasi ng banal na espiritu, yung mga bunga po ng Holy Spirit ay yan po ay makikita sa kanya mga kapatid Ito po ang mababasa po natin sa Biblia. Kaya sabi po rito sa Galatia Kapitulo 5, mga kapatid, ay ganito po mga kapatid. Galatians chapter 5. Ito po ang nakalagay. Kung uumpisahan po natin dito sa verse 22. Galatians 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob. Tingnan nyo, Brother Jordan, kagandahang loob nandito Ano pa yung kasunod? Kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kapag ang isang tao po ay siya po ay puspos ng banal na espiritu, mga kapatid, ito mga fruits na ito ay makikita. Ano po, hindi guarantee. Kasi pwedeng, Brother Jordan, pwedeng vegetarian ka pero wala ka namang kinikilalang Diyos Wala ka namang kinikilalang tunay na Diyos pala, ibig sabihin natin. Pwedeng vegetarian ka pero ikaw ay galit sa Diyos. Di ba? Yes. Pwedeng hindi mo mahal ang kapwa mo. Pwedeng ganun
gusto mo lang yon dahil gusto mong humaba yung buhay mo kasi may mga studies naman talaga na talagang nakakatulong siya. Katulad ng nabanggit mo, Brother Jordan, meron pong mga tinatawag po nating mga pag-aaral, mga documentary tungkol doon sa Blue Zone. At yung Loma Linda, California ay kasama po doon sa tinatawag na Blue Zone. Na yung kanila pong, yung mga edad ng mga pinag-aaralan po doon ay mas mataas kaysa sa average age ng tao sa mundo. Mas mataas ng, kung hindi ako nagkakamali, Brother Jordan, 10 years eh. Mas mataas ng 10 years yung edad nila. Bakit? Kasi yung lifestyle nila. Alam niyo po yung vegetarianism, isa lang po yan sa lifestyle. Paano, Brother Jordan, kung vegetarian ka tapos hindi ka naman nag-exercise? Ano? Eh yung pong beer, vegetarian din yun eh. Hindi naman karne yun eh, di ba? Paano kung umiinom ka naman ng mga alak? Vegetarian din yun. Hindi naman yung karne. Ano? Yung pong mga soda, yung mga pop, hindi naman din karne yun, pero napakataas sa sugar nun. Vegetarian ka nga. Diabetes na to. Oo. Oo, kaya naman vegetarian ka nga, pero ikaw naman ay tad-tad ng stress. Hindi mo kayang i-handle yung stress. Ano mangyayari? Magkakasakit ka rin eh. Ano? So, isa lang po siya sa mga makakatulong na tools o mga lifestyle. Pero kailangan pagsama-samahin po natin yun eh. Exercise, diet, at yung trust, di ba? Tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung ikaw naman ay lahat, may exercise ka nga, vegetarian ka nga, wala ka naman pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ano naman po mangyayari? Ikaw po ay magiging punong-puno ng stress, anxiety, depression sa iyong buhay. Which is unhealthy rin sa ating pong katawan, mga kapatid. Kaya pagsasama-samahin po natin yan, mga kapatid. Kaya kung babalik po tayo doon sa topic po natin, hindi lahat ng mga nabibili sa pamilihan ay pwede nating kanin, mga kapatid. Pipiliin pa rin po natin sa panahon natin ngayon kung ano ang tinuturo ng Biblia, malinis na kinikilala ng banal na kasulatan. Alam mo, Brother Jordan, sa totoo lang, kahit malinis man kung ito naman ay may sakit, katulad ng mga mad cow disease, di ba? Baka nga yun. Pero yung baka may sakit naman. Hindi rin po yan pwedeng kainin, mga kapatid. Kung yung pong mga manok, sila naman po ay infected ng bird flu, mga kapatid, ay hindi rin po natin kakainin yan dahil mamamatay po tayo. Magkakasakit po tayo. Ano? Kahit naman po yung mga isda na sila po ay contaminated din, na may kaliskis at palikpik, hindi rin po natin kakainin yan kung kontaminado rin yung water, yung tubig na pinanggagalingan po nila. Sapagkat ito po ay makakasama sa ating katawan. Kaya, iyon po ay iingatan natin mabuti, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, sa paggamit po natin ng mga text, ay wag po nating i-apply yung sarili po nating kaisipan at saka yung present condition ng ating pong mga pamilihan ngayon, sapagkat ito'y magkaiba noon at saka yung ngayong pamilihan. Yan po ang ating may dadagdag, Brother Jordan. Ayan, maraming salamat. At bago ko may tanong tayo actually galing sa kapatid natin kay Brother Lito Curate. Tandaan po natin, ang magandang gawa ay hindi dulot ng inyong kinakain, sapagkat meron kasing naniniwala, Elder Rex, kaya nabanggit ko ito. Man is what man today is what he eats, di ba? Kasi daw reflection tayo ng, which is true, pero it doesn't mean that
yung pagiging vegetarian o yung pagiging having a balanced diet doesn't mean that you can produce good works. Tandaan po natin that we can only produce good works because of the grace that is found through Jesus Christ our Savior. Without His grace that He poured us abundantly, we cannot even do good works. Kaya ang sinasabi po dito sa Efeso 2:10, Ephesians chapter 2 verse 10, mga kapatid. Ang ganito po ang sinasabi sa Tagalog, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya ating lakaran. Mga kapatid, tayo pong lahat ay napakaganda ng sinabi ni Elder Rex, ako po isa kayon. Huwag po natin gagamitin itong lisensya para sabihin na tayo po ay makapanakit ng tao, para sabihin na tayo masigit sa ibang tao. Tandaan po natin. Okay? Tayo lamang po ay nakakagawa ng mabubuting gawa at ang bunga po ito ay yung bunga ng banal na spirito na binasa ni Elder Rex sa Galatians chapter 5. Na kung saan ito po yung mga bunga ng banal na spirito. Ngayon, mga kapatid, doon sa tanong ni Kuya Lito, hindi ka nga vegetarian, okay? Sabi niya, sorry, hindi. Paano, Elder, sabi niya, yung vegetarian hindi kumakain ng gulay. Puro gluten kinakain. So, puro gluten naman. Sa akin, dapat talaga balance. Diba? Kasi gluten is considered, not all people can eat gluten sapagkat meron po silang tinatawag na celiac disease. Diba, Kuya Rex? Hindi naman sila kinakain. So, wag naman po kasi usually gluten is a processed food as well. Although it is good, pero mas maganda, balance ang diet. Meron po tayong grow and glow na tinatawag sa atin pong Science 101 na tayo po elementary and high school. Dapat mga kaibigan, balance po. Meron tayong karne, sa mga kumakain po ng karne, meron po tayong gulay at meron po tayong tinatawag na mga prutas. Ito po yung tinatawag na balance na yan. Sapagkat ito po ay napaka-importanting health principle na kung saan kung hindi mo, alam mo na, hindi mo iingatan ang iyong buhay sa mga magkakasakit ka. So, sa inyo po, gaya nga na pagkaka-explain po kanina ng ating kasama na sa mga hindi kayang vegetarian at kumakain ng karne, wag naman lahat puro karne. Hypertension, high blood pressure, atake sa puso, stroke, mga kapatid. At the same time, sa mga mahilig naman sa asukal, diabetes. Okay? At ito pong lahat ay detrimental sa health ng isang tao at some people can also have cancer, mga kaibigan ko. Tandaan po natin dapat balance. Pero ideally speaking, if we're speaking of biblical principles, maganda pa rin talaga, mga kapatid, ang pagkain po ng nuts, fruits, and grain na sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Pero hindi po natin sinasabi at pinagbabawal sa atin po lahat na kumakain ng karne. Pero ang sinasabi po namin nito, kumain tayo yung karneng malinis. Okay? Karneng malinis na walang dumi at maraming kolesterol. Okay? Sapagkat ito po ay hindi nakakabuti sa pangangatawan. Yun lamang po sa akin. Elder Rex, ano ang may dadagdag? Maraming salamat sa katanungan ni Brother Lito. Marahil ang tinutukoy ni Brother Lito kasi alam po ninyo sa ating pong mga stores, no, sa mga ABC o Adventist stores. Minsan meron po tayong mga nabibili o kaya kahit hindi sa store natin, sa ibang store meron po mga vegetarian na yung kung tawagin natin veggie meat, Brother Jordan. Ito ay mga glutens or mga soy proteins na ginawa po siya na parang karne ang lasa niya. So pinrocess po siya. So meron po mga tao na ang tanong dito, ang kinakain nila ganun na lang. Hindi po talaga sila kumakain ng literal na gulay. Paano daw kung ganon? Alam po ninyo mga kapatid, kung babasahin po natin ang Biblia, ito po muna yung background kung bakit po inirerekomenda natin yung gulay kasi ito po yung mga pananim. Kasi yun po sinasabi ng Biblia, nabasa po ni Brother Jordan yung Genesis 1:29. Ang sabi rito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So yun po mga bunga ng punong kahoy. Originally, yun talaga ang pagkain.
Ngayon, sa panahon po natin ngayon, ano po yung nakikita na po natin? Meron na po mga processed na mga canned fruits, di ba? Meron po mga para na po siyang mga candy type na mga fruits. Yung ba ay substitute na ba? Doon sa mga kunyari apple, nakalagay apple flavor, mga fruits with vitamin C, with ganito, ganyan, ganyan. Alam nyo po mga kapatid, kung ang pipiliin natin yung mga processed na, hindi rin po maganda sa katawan natin. Mas maganda kung kainin na lang natin yung totoong apple na, o kaya naman totoong grapes na, totoong watermelon, totoong melon. Wag po yung mga with watermelon flavor. Sa totoo lang po, yung mga karamihan ng mga process po na yan, meron po yung mga preservatives, mataas po yung mga sugar content niya, at kung yung mga tinatawag po natin ng mga veggie meats, mataas din po yung sodium content niyan, mga kapatid. Hindi rin po nasusustain yung nutritional needs natin kung yun lang din po ang kakainin natin. Ang dagdag pa nga po dyan makikita pa nga po natin yung dagdag po niya. No? Dito po sa Genesis chapter 3 verse 18, makikita pa po natin dito. Ang sabi po, ang isinibol niyaon sa inyo ay mga tinik na mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Ito na po yung mga gulay na lumabas na. Simula po nung pumasok na po yung kasalanan, kasi noon mga ano lang po mga fruit trees. Ngayon nung pumasok na po yung mga tinik, ayan, nagkaroon na po ng mga pananim sa parang. Nandiyan na po yung mga gulay na sinasabi po natin. Ngayon, yung po mga gluten na sinasabi po natin, bukod sa sinabi ni Brother Jordan na may mga celiac problem, ano po, hindi po nila properly nadadigest yung pong mga gluten. Bukod po doon, hindi po kumpleto yung nutrients o yung sustansya na makukuha po natin doon. Plus, mataas po siya sa sodium. Kasi nga po, pine-preserve. Ngayon kung paminsan-minsan lang, okay lang po yan. Paminsan-minsan, no? Kasi baka mamaya paminsan-minsan, araw-araw na rin Ay, paminsan-minsan lang naman ito. Pero araw-araw naman kumakain. So yan po ay hindi rin maganda sa katawan po natin. Mas maganda talaga yung gulay talagang totoo. Huwag yung flavoring lang. Vegetable flavor. Hindi rin po yun. Mas maganda po yun talagang totoong gulay na. Oh, ang maganda pa nga po niyan, ang nire-recommenda pa diyan mga kapatid, Brother Jordan, yung sarili mong tanim Yes. 'Di ba? Kasi siyempre Backyard. sa panahon po natin ngayon, para naman po mapangalagaan ng mga producers, ito pong mga gulay ngayon, ini-sprayan po nila yan ng mga insecticides. Siyempre nga naman, negosyo po yun Hindi naman po natin sila masisisi. Yan po ay talagang bahagi ng kanilang pagpapalago ng kanilang business. So, siyempre, sprayan po nila ng pesticides, ng mga insecticides para hindi pasira. Ngayon, para naman po sa atin na hindi tayo nagtatanim, yung mga kapatid natin na hindi nagtatanim, ako wala naman po ako mapagtataniman din. Hugasan na lang po mabuti, mga kapatid. Lalo na kung bibili po kayo yung mga organic. Hugasan nyo po mabuti, mga kapatid, yung gulay na kakainin natin. Mas maganda yung balance talaga. Kasi hindi lahat, basahin nyo po yung nutritional content ng mga veggie meat sa likod. Tingnan po ninyo kung ano yung makukuha nyo po doon. Meron din po siyang protein, oo. Sodium, hindi ko na alam yung iba kung ano pa. Pero sa mga totoong gulay na makakain po natin, especially yung mga sariwang gulay talaga, napakarami na mga sustansya na makukuha po ng katawan natin doon, na yun po ang makakabuti talaga. Pati mga prutas, mga kapatid. Huwag po yung mga canned goods. Puro asukal na po yun, mga kapatid. Yung totoong prutas, kung ano yung masagana ngayong prutas, yun ang kainin natin. Pag summer, dito maraming blueberries. Kumain ka ng maraming blueberries.
Summer, maraming blackberries. Kumain ka ng mga blackberries kasi pinatubo ng Diyos yun brother Yes. Pinatubo ng Diyos yun sa panahon na yun dahil alam niya kakailanganin ng katawan. Tingnan mo pagka summer, 'di ba may mga watermelon, Yes. may mga pakwan. Bakit pag winter halos wala kang mabili? Halos wala, 'di ba? Kasi kailangan mo ba? Hindi. Pero pagdating ng summer, pwede ka ma-dehydrate. Pero kung kakain ka ng mga ganong klaseng watery na mga prutas, makakatulong para ma-rehydrate po yung katawan natin. So, yan po ang ating masasabi sa magandang katanungan ni Brother Lito. Maraming salamat, Brother Lito. So, talagang napakabilis ng oras. Elder Rex, at tayo na naman ay magtatapos. Kaya pakatandaan po natin mga kapatid, kaya diniscuss po natin ito is because ang atin pong kalusugan ay napaka-importante sa ating mahal na Diyos. Okay? Huwag po natin gagamitin ang mga talatang na alam nyo, katulad nung discuss natin last time, yung 1 Corinthians chapter 15:29, isa na po itong 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Hindi po lisensya na mag-cherry pick tayo ng talata. Tandaan po natin. Tignan natin yung historical settings, yung background, yung theme, yung po original language that was used, sapagkat ito po ay napaka-importante para hindi po tayo mailigaw. Okay? Kasi mahirap po ang magkasakit, mga kapatid. Ito na lang po sa inyo na nanonood sa mga oras nito, sa aming po mga kaibigan na kasama namin ngayon. Tandaan po ninyo, try nyo nga lang para kayong masusuya, di ba? Tingnan ko lang kung di kayo masuya. Diba? Balansihin po natin, okay mga kapatid, balansin sapagkat importante po to practice self-control para hindi ho tayo magkasakit. Tandaan po natin, nabanggit po ni Elder Rex ngayon, importante po ang nutrisyon, importante po ang kumain. Ngunit, i-balansin po natin, magkaroon po tayo ng self-control, huwag po natin pasobrahan. Lalong higit sa mga panahon ngayon, hindi na ho katulad ng dati na hindi nila na-preserve. Pero in our modern age, ito ko sa Canada, marami pong canned goods. Marami pong nakabalot dyan. Pero mag-ingat din ho tayo na dahil sa mga preservatives naman, baka naman tayo ay magkasakit. Hindi ho layunin ng Diyos yan. Tayo po'y binigyan ng kabihasnan at katulunuhan na nagmumula sa Diyos. Gamitin po natin ito ng tama na wag po natin abusuhin. At bago ko po tatapusin ang broadcast ito, sa pagkatandaan po natin, uulitin ko, mga kapatid, babasahin ko muli ang 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Ang katawan na ito, ang katawan mo, kaibigan ko, nasaan man dako ng mundo ka ngayon, naroon. Kung ikaw ang nakakarinig sa aming tinig. Ito ang paalala ng banal na kasulatan kung bakit napakahalaga ng diet sa ating buhay. 1 Corinthians chapter 16 verses 19 and 20. Basahin po natin muli. 6, 19 and 20. Sapagkat napakaganda ng mensahe ng banal na kasulatan sa iyo, kaibigan ko, na ganito ang sinasabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, walhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Mga kapatid, in this modern age where all of foods is accessible to every person, please, it's much better for you to please God. And when you wake up, if you die, mga kapatid ko, there is, as in your faithfulness, there is a life that is waiting for you. Mas mahalaga po yun, kaibigan ko. Huwag po tayong gagayahin ang mga taga-Pilipos na naalala ko lang to, Elder Rex, di ba? Sa mga taga-Pilipino, sapagkat their God is their belly. Nangyayari ngayon? Nangyayari po. Huwag po sana mangyari, mga kapatid, sapagkat kung hindi natin iingatan ang katawan na ito, tayo po, God have said in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17, that He will destroy us. So may God bless you everyone for watching all of us. And as of now, wala pa pong pumapasok na katanungan, pero wag po kayong mahiya, okay? Magtanong po kayo at sa susunod na broadcast namin ni Elder Rex ay atin po sasagutin yan kapag nakita po namin yung mga katanungan, kung inyo ba po itong mapanood ang broadcast na ito in the later days sapagkat naka-record naman po. Okay? So as of now, mga kaibigan ko, atin po muna tatapusin ang broadcast na ito at kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisama sa amin, sa ngalan po ng ating mga kasama, Kuya Lito Corate sa likod ng camera.
Elder Elimar Acosta, Brother Jordan Herrera po, nagpapasalamat sa inyo. At ngayon po ay tatapusin ang ating elder papanalangin niya po kayong lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at ay ibigay ang pagkakataon kay Elder Rex. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapagpaliwanag ng mga bagay na may kinalaman po sa banal na kasulatan. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga payo at sa inyo pong mga tagubilin sa amin upang ang aming pong mga katawan ay aming maingatan at maihain po namin sa inyong isang haing buhay na karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo po ang mga maaabot ng programang ito at magkaroon po ng kaisipan na piliin ang mga bagay na nakakaluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ang mga tunay na pagkain na inyo pong ipinapayo sa banal na kasulatan. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta at lahat po ng mga kababayan po namin na maabot ng programang ito, ang inyo nawa pong pagpapala ang sa kanila ay matanggap. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin at sa presensya ng Banal na Espiritu. Nagbibigay po sa amin ng katatagan, gayon din ang karunungan at magamit ang mga talento na ito upang maging kabahagi po kami ng pagpapalaganap ng inyong banal na salita sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisama sa ating pong broadcast sa mga oras na ito. At bago po tayo magtapos, ating laging binabanggit na teksto na matatagpuan sa John chapter 14, verse 601, 14:6, na nagsasabing, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. God bless everyone and have a nice weekend. Thank you so much and bye-bye.